أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Una sa lahat mga kapatid, tayo ay lubusang tunay na nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ipinagkaloob na oportunidad ng bawat isa sa atin na nagkaroon ng oras. Alam natin ang oras na ito na ang bawat isa sa atin ay abala sa trabaho, pamilya at lahat pa. Pero meron tayong oras na inilaan para sa pagtitipong ito, lalong-lalo na sa kahalagaan ng araw na ito na kung saan ang karamihan sa atin ay nag-ayuno. Anong nangyari? Battery? Mga kapatid, sa Islam, ang nasabi kanina ng butihing Sheikh, si Walid, tungkol sa mga aral, tungkol sa araw ng Ashura. Itong araw ng Ashura, tinawag ito na araw ng Ashura o Yawmu Ashura dahil hinango ito sa 10 araw sa tuwing bagong taon sa unang buwan ng Muharram. Ulitin mo yun, Ustad. Bawat taon na Hijri ay may bagong buwan na Muharram. At sa bagong buwan ng Muharram may 10 araw na tinawag na Yawmu Ashura. Taksis na nasabi ng hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yawmu Ashura ahtasabu Allah an yukaffira allati sanata allati ma qablaha. Ang araw ng Ashura, sa 10 araw ng Ashura, ito ngayong araw na ito, kung ito yung tumpak na araw nga ang bilang, ngayon ng bilang ng Islam, ay dito ang pag-aayuno ay inihiling ni Propeta Muhammad na ang gantimpala nito ay mapatawad tayo sa mga kasalanan na 1 taong na lumipas. Ayon sa mga pantas, kasalanan na sagair, yung mga kasalanan na maliliit. Dahil ang kasalanan ng mga major sins ay ito ay napapatawad lamang sa pamamagitan ng taubatun nasuha, ang tunay na pagbabalik loob at pagsisisi sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kasalanan na may mga kondisyon ito. Ngayon mga kapatid, ano ang kahalagaan ng Yawmu Ashura? Napakapalad nating mga Muslim. Alam niyo ba yun? Dahil una mga kapatid, ginabayan tayo ng Allah. At hilingin natin sa Allah na panatilihin tayo dito sa tunay na yaman at tunay na kaligtasan, at kung wala ang Islam at gabay sa atin, o tao, ano pa ang saysay ng buhay natin dito sa mundo? Isipin niyo mga kapatid, Yawmu Ashura, kung bakit ito napakahalaga, dahil ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay mayroon siyang mga pinili na mga araw, panahon, oras, lugar, na kung saan ano ang gawin ng isang tao doon ay doble-doble ang pagpapatawad at gantimpala at biyaya ng Allah na ipagkakaloob. Na hindi ipinagkaloob at hindi ibinigay sa mga nauna. Bakit tayo mapalad bilang mga umma ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Kapatid, sa Islam, edad lang natin 60 to 70 years old, according to the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idha tajawaza minha mi'at sana, okay na yun. Yung meron pag sumobra ng 100 years. Pero, dahil tayo ay napabilang sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pinakamamahal ng Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga ibinigay na mga araw,
mga gawaing mga ritual na ang katumbas nito ay kasing tumbas ng mga gawain ng mga naunang henerasyon sa atin na namuhay ng 400 taon, 500 taon o 1,000 pa. Mayroon tayong Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khairun min alfi shahr. Isang gabi na ang gawaing mabuti diyan ay parang katumbas ng 1,000 buwan ang gawain. Lumipas itong nakaraang buwan ang sinasabing Ashrul Ayyam fil Hajj, laysa al-awakhir. The 10th days in the month of Dhul Hijjah. Ano ang hadith doon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sa mga gawain na 10 araw na yon ay katumbas ng isang tao na nakipaglaban para sa Allah subhanahu wa ta'ala, maliban lamang sa isang tao na siya ay bumalik, nawala na. Ibig sabihin, na shahid na siya. So mayroon ding araw na kung saan sa kasalanan mo na nakaraan at yung darating pa, patatawarin ka ng Allah. Saan ito makikita mga kapatid? At itong sinasabing yung sa Yawmul Arafah na yun. At itong ngayong sumunod itong Yawmul Ashura. Hindi ba ito sapat para sa atin magdilay-dilay at magpasalamat sa Allah sa biyayang ito? Na ilan pa sa mga kamusliman, ayaw kong mag-judge. Okay, ayaw kong mag-judge. Kanina sa opisina, sabi ko, bakit may handaan ng putayan? Kung alam lang ng mga tao ang reward nito, bakit hindi kaya? Pero huwag tayong magumusga kasi pasalamat ka dahil nag-ayuno ka kahapon, ngayon, o kung sino pang mag-ayuno bukas. Pero ang punto doon, huwag natin ikumpara. Ang isipin mo na lang, Ya Allah, ako magpapasalamat sa iyo at ako ay nag-ayuno at napigilan ko ang sarili ko at sana tanggapin mo ito. Kasi mahirap din yung umaasa ka na ini-small time mo yung iba, pero hindi mo alam, mas yun ang kalugod-lugod na mahal ng Allah kaysa ikaw na gumagawa ng kabutihan. Ngayon mga kapatid, ang Yawmul Ashura na ito na kung saan tayo ay nandirito sa araw na ito, ay may mga nabanggit na mga kisa ng mga kaganapan na nangyari. Ang aral dito bilang buod sa sinabi ng Sheikh kanina, ito yung tibay ng bikis ng tauhid sa puso ng isang alipin. At kung tutunghayan natin kung totoo nga o hindi, pero may mga nagsabi ng mga pantas ay halos karamihan sa kanila ay itong mga nabanggit na mga kwento sa kaganapan ng Yawmul Ashura ay daif. Pero min babil tasji, para lang sa mapukaw ang ating puso't isipan sa kaganapan na ito, na kahalagaan na ito, una, sabi nila, dito naganap daw ang paghingi ng kapatawaran ni Adan, alayhi salatu salam, at si Hawa, noong sila ay nagkasala. Na sinabihan sila ng Allah na huwag lumapit sa isang puno sa paraiso, pero nasunod ang kanilang sarili, kanilang pagnanasa, nagkasala sila. Sinabi ni Adam, alayhi salatu wasalam, Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. O amin pagkapaglikha, amin Panginoon, tunay na kami ay nagkasala. At kung hindi mo kami patawarin, kami ay napabilang sa mga taong talunan. Aral dito, sabi ng mga mufassirin, ang tao, ikaw at ako, nakikinig ngayon, magkasala ka, hindi ka magkasala, lagi kang magtawba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukas ang pintuan ng Allah sa sino mang huhingi ng kapatawaran sa Kanya. Pangalawa, nakaganapan dito rin daw nangyari noong nailigtas o kaganapan na si Propeta Noah, alayhi salatu wasalam, sa Jabalul Jawdi, na kung saan ang mundo ay, yun ang sinasabi nating samranaw ng biyangkit at dunia. Sobra pa sa tsunami, bro. Kasi according sa mga ulama, buong mundo na tumaas talaga yung tubig na yun. Nailigtas lang ang iilan lang sa mga tao na naniwala kay Propeta Noah, alayhi salatu wasalam. Si Propeta Noah, alayhi salatu wasalam, nagdawa siya ng 950 years. Sabi ng mga pantas, naging edad niya mga 1,050. Umigit kumulang. Ganun lang yung countless ng mga ibang mga mufassirin. Kasi si Ibn Kathir na sabi niya yun. So, 950 years only in the form of da'wah.
Pero ang masaklap at ang nakakaantig ng puso dito, kapatid na Ismail Okmer, sa pagdadawa niya ng 950 years, ang naniwala lang sa kanya 67 at hindi umabot ng 100 na tao. Kung ikaw, kapatid na Ahmad Fernandez, na nagdawa at umabot ka na ng more than 100 na tao na tumanggap at nagsahada sa'yo, masalamat ka sa Allah. Kasi mas naunahan mo pa si Propeta Noah. Propeta na yun. Tignan mo tayo sa ating sarili. Mga kapatid, ang punto rito yung wag tayong manghina sa dawa. Minsan, ini-small-time natin yung mga tao na nagbibigay lang dyan ng mga papel. Pero hindi mo alam, maski hindi tinanggap ng taon yun, yung ngayon, kukunin niya sa bahay, babasahin niya yun, bukas makalawa, sa pamamagitan ng efforts ng kapatid na yun, na walang akala niya, walang resulta, nag-Muslim na yun. Magdawa kang may makinig o wala, may manuot wala, do it. Makasarta, sabi ng mga Arabo. Dahil ang gusto natin, resulta mula sa Allah gantimpala niya, hindi para sa gantimpala at hangad mo sa mga tao. Pangatlong ng kaganapan na nangyari din dito, ay dito rin daw, si Propeta Ibrahim, alayhi salatu wasalam, ay sinunog ni Namrud. Pero tignan yung tauhid dito, yung aral na pinag-usapan dito. Dumating sa kanya si Jibril at sinabi niya, Ya Ibrahimu ana rasulu rabbik. Mada turidu an tanja fi hadan nar. O Ibrahim, ako ay sumula sa iyong Panginoon. Anong gusto mo para ikaw ay iligtas ko sa nagliliyad na apoy? Anong sinabi ng isang propeta? Amma anta la uridu shay'an. Wa innama uridu min Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yanjani fi hadal lahda al-masayib. Kung ikaw, wala kong ihilingin na tulong. Ang hangad ko at ang makakaligtas lang sa akin ay ang tulong at mismo ang Allah ang lumikha sa akin. Kaya sinabi niya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mga kapatid, wallahi, subukan nyo ito. And I tried it many times in my life. Pag nandun ka na sa oras na kagipitan, oras na ikaw ay, kumbaga, sa maranaw na miyong Arya buaya. Ibig sabihin, nandun ka na sa pangil ng buaya na wala ka ng kaligtasan, na wala ka ng sasandalan na sinong tutulong. Pero sabihin mo yan, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Wallahi, darating sa puso't isipan mo yung comfort ng tibay ng aya na ito. Mga kapatid, alam mo ba yung ibig sabihin niyan? Sapat na ang tulong ng Allah sa akin. Na siya lang ang pwedeng makapagbigay pahintulot sa anumang mga pagdurusa, hirap na aking hinahanap ngayon o hinaharap ngayon. Ibig sabihin, anuman ang mga problemang yan, anumang pahirap na yan, si Allah lang ang makakapagligtas. Anong sinabi ng Allah? وَقُلْنَا لِنَارٍ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Sinabi namin sa apoy, o apoy, ikaw ay maging malamig at maging mapayapa kay Ibrahim. Si Ibrahim, alayhi salatu wasalam, nasabi niya sa buong buhay ko na dumating sa buong buhay ko, wala akong naranasan na napakagandang pakiramdam ko nung oras na ako'y sinusunog. Ya Rab, limada, Ya Sulaiman, dahil sinabi ng Allah, kuni bardan wa salam, may salam. Mga kapatid, ito hinanap natin, itong salam. Maski may pera ka, pero kung wala kang salam, wala kang kapanatagan, mafi-faida. Maski anong posisyon meron ka, direktor, presidente pa, pero kung walang katahimikan, kapanatagan sa buhay mo, walang salam, mafi-faida. Where you can find salam? Only in Islam. Allahu Akbar, Ya Rabb. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Kapanatagan ng puso, tibay ng pananampalataya. Ang tauhid, itong pinag-aaralan natin. Wallahi, itong pagtitipon na ito, bago ko makalimutan, nagpapasalamat ako sa mga brothers na ito na silang dahilan kung bakit tayo nagtipon-tipon ngayon. Kukunti lang tayo, pero malaki ito sa pantingin ng Allah at sa kanyang mga anghel. At hindi ba tayo panatag dahil sa ganitong katulad ng pagtitipon? Pang-apat, dito rin daw kasi naganap
noong si Propeta Yunus alayhi salatu wasalam ay nakain ng balyenang isda, noong siya ay sinubukan ng Allah na hindi siya nakapag-antay na sabihin ng Allah na anong gagawin, dahil tao lamang siya, wa khuliqal insanu min ajal, dahil nilikha ang tao na siya, ang instinct ng tao ay hindi makapag-antay. Katulad sa inyo na, bro, antay ka lang, umuna na, hindi na nakapag-antay. Bro, mainit pa yung pagkain, kakainin na, napaso na, hindi mag-antay ang tao. Bro, huwag ka muna magduwaya, nagduwaya na agad, ano nangyari sa buhay niya? Hindi ka makapag-antay, bro. Anong nangyari? Si Propeta Yunus, alayhi salatu wasalam, nakain ng balyena dahil doon sa umalis siya sa lugar ng Nineveh. At sa pagsubok ng Allah sa kanya, ay napunta siya sa 3 kadiliman na hindi may paliwanag ng panahon. Kadiliman sa kadiliman ng gabi. Pangalawang kadiliman doon sa tiyan ng balyena. At pangatlong kadiliman doon mismo sa pusod, sa gitna ng karagatan, sa kailaliman ng ilalim na lahat madilim. 3 dilim na mayroon kay Propeta Yunus alayhi salatu wasalam. Anong nangyari sa kanya, bro? Subhanallah, namangha. Dahil kapatid na Victa, doon mismo sa kailaliman na akala mo wala ka ng kaligtasan, mamamatay ka na, narinig niya na may mga nilalang na yusabbihu na birabbihim. Pumupuri at lumuluwalhati sa Allah. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Walillahi yusabbihu ma fis samawati wal ard. Ang lahat ng nandito sa kalangitan, kalupaan, nakikita, hindi nakikita, nagsusujud sa Allah. Ang mga lahat ng mga nandito, sila ay pumupuri, lumuluwalhati sa Allah. Narinig ng isang nilalang na alipin na isang propeta na pumupuri sa Allah ang mga namumuhay o nabubuhay na anumang uri na nabubuhay sa dagat. Ano sinabi niya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahu Akbar. Bro, sabihin mo yan. Pag ikaw ay nandoon sa tunay na gipit na anumang pinagdadaanan mo, walang Diyos na nararapat dapat sambahin maliban sa iyo, Ya Allah. Luhalhati sa iyong pangalan. Ya Allah, katotohanan, ako ang aking sarili. Mismo ang aking sarili ay aking naapi at nagkasala. Fa'anjahu Allahu mimma kana fi. At iniligtas siya ng Allah sa anumang uri ng pagsubok na hirap na dinaanan niya. Mga kapatid, buod ng mga kwentong ito sa mga propeta na dumaan sa mga tinding hirap na akala mo wala ng kaligtasan, buod mismo doon sa kisa ni Musa alayhi salatu wasalam. At dito ang ating huling paksa patungkol dito sa Yawmul Ashura. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, dumating siya sa Madina at nadatnan niya ang mga tao ng mga Yahud na sila ay nagayuno. At sinabi niya, ano ang dahilan? Limada antum mada bikum fi hadal yawm nasumu li dhikri mada lianna Musa anjahullah. Si Propeta Musa ay siya iniligtas ng Allah sa mga panahong ito at ito rin ay aming ginagawa at nagbilang pag-aayon ng pagpapasalamat dahil si Propeta Musa ay nag-ayuno din sa Yawm Ashura bilang pagpapasalamat. Mga kapatid, ang aral dito, anumang biyaya na ibinigay sa iyo ng Allah na naramdaman mo, nakita mo, o maski walang biyaya, basta pag-uri ng pagpapasalamat, mag-ayuno ka bilang pagpapasalamat sa Allah. Sabi ni Propeta Muhammad, وَنَحْنُ أَحَقُّ بِكُمْ بِمُوسَى. Dahil si Musa, tunay na Muslim, kapatid ko na sa Islam, at kami ang may tunay na makarapat-karapatan dahil ang turo niya at turo ko isa lang, kaya si Propeta Muhammad inutos niya na mag-ayuno sa araw na yaon, datapwat nag-aayuno pa lang ang mga Quraysh at si Propeta Muhammad bago pa dumating ng Madina sa Yawm Ashura. Ma'ruf ladayhim. Kilala ang buwan ng Yawm Ashura sa mga nauna bago pang Islam.
kung gaano kahalaga ito. Kaya may mga nagsasabi ng mga pantas kung gaano ang kahalagan dito ay itong mga kaganapan na nangyari sa mga nauna. Dito rin, sa bikhilaf, para magkaroon tayo ng kaalaman, ang mga Shia, ang araw ng Ashura, araw ng pagluluksa. Tayo, araw ng pag-aayuno, pagpapasalamat. Sila hindi nagluluksa. Yawmul Huzun, Yawmul Darar. Bakit? Dahil sa Al-Ghazwa Al-Karbala, dito napaslang si Hussein. Napatay si Hussein, natanggal, naputulan ng ulo, at dito naghimagsik at hindi makalimutan at may libing sa limot ang nangyari kay Hussein hanggang ngayon kung anong ginagawa ng mga Shia. Bikhilafi Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Kaya yun ang nangyari. Bilang additional punto sa inyo. Pero bago pa mapaslang si Hussein, ay meron ng pag-aayuno at meron ng mga nangyari sa Yawmul Ashura. Idinagdag lang yan ng contemporary sa kapanahonan na nangyari kay Hussein. So mga kapatid, bilang panghuli, anong nangyari kay Musa? Yung kanina na sinasabi ni Sheikh Walid. Inna lamudrakun. Sabi ng mga Israelita kay Musa, iniligtas mo kami, ngayon wala na tayong kaligtasan. Ayon sa ibang mga mufassir, bro, hindi lang libo yung sundalo na humabol sa mga angkan ng Israel. Na more than 100,000 yung Israel, milyon ang mga sundalo. Nakawal ni Fir'aun, nakasama si Fir'aun na siyang nangunguna. Nakita na nila ang dagat, wala ka nang aatrasan, buhay mo na, wala nang pag-asa. Inna lamudrakun. Wala nang pag-asa, Musa. Nandito na ang kamatayan sa ating likod. Tumingin si Musa alayhi salatu wasalam. Anong sinabi niya? Kalla. Alam niyo ibig sabihin ng kalla sa Arabic? Ay, ibig sabihin nun, ay laysa kama tadunnun. Hindi kung anong iniisip niyo. Hindi kung ano ang akala ninyo. Mali ang akala ninyo, sabi ni Musa. Kalla inna ma'iya. Allahu Akbar. Hadihi ma'iyatullah sa tawhid. Al-ma'iya, ito yung ang pagiging ang si Allah ay laging nasasayo. Kasama mo, kasama ka niya, kahit saan ka. Pag alam mo na si Allah ay nandyan sa iyo, hindi ka niya papabayaan. Sa ganun din ang maganda, ang husnul billah. Kaya ang isang Muslim dapat magkaroon siya ng tamang tunay na katotohanan na tamang pag-iisip sa Allah. Dahil doon, sabi ni Musa, kalla inna ma'i. Ma'i, ibig sabihin, kasama ko. Ibig sabihin, hindi ako papabayaan. Ibig sabihin, maililigtas ako. Ibig sabihin, walang mangyayari maliban sa kapahintulutan ng Allah. Ang ginamit dito, Rabbi, sual, ayyuhat talabatul ilm. Bakit ginamit ni propeta? O bakit ginamit ng Allah dito? Kalla inna ma'iya Rabbi. Bakit hindi na sinabi na, kalla inna ma'iya Allah? Bakit hindi ginamit ang lafzul jalal na Allah? Bakit ginamit ang Rabbi? Sual. Tanong. Ano? Tahimik na tahimik. Bakit ginamit ang Rabbi at hindi sinabi lafzul jalala? Ang Allah at hindi rin sinabi ang ginamit na sinabing Ar-Rahman. Pwede namang sabihin na kalla inna ma'iyar Rahman. O di ba? Hindi, katotohanan. Kasama ko ang tunay na mahabagin at may awa. Pero bakit ginamit Rabbi? Mauno-unohal mo. Marayaw. Bye. Ano? Sagot. Mumtaz. Masya Allah. Takbir. Kasi kapatid, ang sinasabing Rabb na lagi natin sinasabi sa Surah Al-Fatiha, Rabbil Alamin. Ar-Rabb is ma'nahu. Siya yung sandigan ng lahat. Siya ang may kapangyarihan ng lahat. Nababagay lang na sabihin na Rabbi, inna ma'iya Rabbi, sabi ng mga pantas, dahil walang makakapagligtas, walang makakapagbigay ng tulong, walang kapangyarihan, walang sandigan, walang tulong, walang mangyayari maliban sa Rabbul Alamin.
Sa yahdin ay mama na yahdin, hindi yung sinasabing gagabayan. Yahdin, ililigtas ako. Ang gabay, ligtas. Naligtas ka dahil nagabayan ka sa Islam, bro. Maliligtas kami sa tunay na tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya inutusan ng Allah si Propeta Musa ng kanyang tungkod ay yan sa dagat at yun ang narinig natin. Mga kapatid, sana sa mga sandaling ito, napulutan natin ang aral. At tumibay pati ang ating paninindigan sa tauhid na siyang pinakamahalaga sa buhay ng isang Muslim. Pag nandyan sa'yo, bro, wallahi, walang pag-aalinlangan, walang mga anumang mga pangamba sa buhay, na walang natrabaho, na walang ng asawa, nagkasakit, anuman, nandyan si Allah na nag-iisa sa puso ko at yan ang mga propeta na kung saan sila ang kanilang paninindigan ay ang tauhid nandito sa puso at yan ang magliligtas sa bawat isa sa atin. Yawmu Ashura, itong araw na ito, kung sino yung kaya niya mag-ayun bukas, go. Kung hindi niya kaya, okay lang. Importante ay mainit kasi ngayon ang panahon ngayon, di ba? Mainit masyado. Pero alhamdulillah, gantimpalan tayo ng Allah, gantimpalan kayo ng Allah mga kapatid, nang dumating dito at sa ating principal, na maski kung ganitong oras ay nandirito sa atin, tayong lahat, tanggapin ng Allah ang ating mga mabuting gawain, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Allahumma amin. At sa ating mga pagkukulam, jazakumullahu khairan. Wa zadakumullahu ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.